So, totally nainggit lang talaga ako eh. Disclaimer. This podcast features personal experiences, opinions, and knowledge shared by the musician. All views expressed are solely their own and do not represent the views of any organizations, brands, or individuals mentioned. The content is for educational, entertainment, and informational purposes only and should not be taken as professional advice, official guidance, or a substitute for formal training. Results and experiences may vary for each person. No part of this video may be copied, reproduced, or used without prior written permission. So guys, yun nga po, pumunta natin yung aking kaibigan na interview natin ngayon sa aking podcast. Narito po tayo ngayon sa madalas yung pagpraktisan AE Music Studio Bar. Dito po sa may Mambog, Binondo, Rizal lang po yun. Tingnan po natin yung loob. Good day mga Team Kamosiko. Welcome po sa aking vlog, Brian the Sax. Kung hindi ka po nakapag-subscribe, please subscribe po. Yung kulay pula po dyan sa tabi, pakiclick po. Pakilike na rin and comment daw kung ano nasa puso nyo. And please click the notification bell para updated po kayo sa mga videos na upload ko. And right now po, today, ang ating pangakapanayin is sa aking hinahangan na musikero dito sa bayan ng Binangonan. And bigyan ko lang kayo ng konting background niya. Siya po ay isang drummer, percussionist. And nagpo-focus po siya ngayon sa pagdrum kasi yun po yung kanyang tinuturo. And alam ko po yung taong to, naging part din po siya ng Philippine Philharmonic Orchestra, ng ating PPO. Yung mga concert po nila, kasama po siya. And alam ko doon sa USA, nag-perform ng PPO sa Carnegie Hall sa USA. And kasama rin po siya doon. Alam nyo guys, nag-search ako sa Carnegie. Hindi pala to basta-basta. I mean is, mga kilalang tao yung nagpe-perform dito. Mga kilalang musikero tulad nila Tchaikovsky. Nahirap bang gitin Tchaikovsky, yan. Ayaw pronounce eh. And alam naman natin na ang kinompose po niya is yung 1812. And kung hindi po ako nagkakamali, pati po yung Romeo and Juliet, alam ko siya rin po yung nag-compose nun. Meron pa, si Arturo Toscanini, sa Chicago Symphony Orchestra. And guys, pati po Beatles, nag-perform dito, kaya kudos po sa ating PPO. Kasi yung karangalan dinala nila sa ibang bansa, grabe. And anyway, going back, nakasama ko rin po siya sa live band, sa RPB. And nag-trio pa kami nito. And about sa RPB naman po, sa mga Gen Z, yung mga hindi pa masyadong alam yung yung RPB, wala na po siya kasi ngayon eh. Same po siya sa Quezon City Band, Antipolo City Band, Pasig City Band. Ito po ay mga individual na mga musikero sa bawat banda sa Rizal, na kung saan may mga ngalingaling na pinagsama-sama sa isang bubong. Yung nga po yung RPB. Nice. And yun, kung ikaw alam mo sarili mo na mahusay ka na, soloist ka ng banda nyo, at least alam mo na yung may stepping stone ka na kung saan ka pupunta. And yun nga, sa live band, sa trio, and alam ko, mas marami kami nag-i-racket din sa trio. Kaya alam nyo guys, masasabi ko na isa na rin po siya sa haligi sa larangan ng musika dito sa bayan ng Binangonan. Siguro, siya na lang magkwento lahat. Without further ado, isang karangal, isang pribileyo, may pakilala ko sa inyo aking kaibigan, Mr. Edward Dizon. Pakilala niya. Natin mo natin mga viewers. Hello sa lahat ng mga viewers ni Brian the Sax. Yun. Ayan, thank you. Kumusta? Ayos lang. Long time no look. Thank you na kayo, yung simart namin eh. Isa kasi nalobat. Ayun. Pero, siguro, konting hinga. Siguro, punta na tayo sa atin. Kung ano yung question natin ha. Unang tanong. Ayun, ito na. Anong age ka nag-aral ng music at ano o sinong naging inspiration mo para magpursiging matuto? Nag-aaral ako nung grade 3. Something 8 years old, 7. Like
Oh, no. Yeah. It's like 7 years old, I think. And then, ayun, sumali ako sa banda, sa community band, kung tawagin ng mga natin. Yung banda ng musiko. Ayun. Tapos, ah, nung una, talagang ano lang, kasi yung mga klase ko noon, time na yun, is ano eh, mga nagsalihan sa banda eh. So, totally nainggit lang talaga ako eh. Nainggit lang talaga ako sa ano. Tapos, ayun, nung sumali ako, hanggang nakita ko yung isang pumapalo ng snare drum, and then parang naengganyo ako na gusto ko siyang maging instrumento pag natuto ako. Yun, grabe. Napakabata ko pala niya na mag-aral. Yun. Siguro, pangalawang tanong. Para umina yung video natin. Wait lang. Yan. Yun. Pangalawang tanong. Ilang oras ka nagpa-practice ng drums? Siguro sunod ko na to. At ano yung mga natutunan mo parang bilang sa buhay, bilang musikero? Yun. Pakishare naman yung mga experience, mga... Ako ang nagpa-practice ako dati nung nasa RPB ako, tayo, dati parang hindi pa ako totally talaga, alam mo yan, yung mahilig mag-practice eh. Pero nung nakilala ko yung isang kumpare kong percussion din, na si parang London natin. Ayun, siya yung naging ano ko eh, yung parang naging inspiration ko na mag-practice dahil alam mo di ba talaga grabe dati nung time natin sobrang sipag niya mag-practice talaga eh. Ayun, parang sabi ko, parang ang husay na nito eh. Tapos ang ano pa, ang sipag mo mag-practice. So parang ginawa ko, parang ang daily routine ko is 30 minutes lagi, basic rudiments sa perk. Ayun ang ginagawa ko. Tapos, ano yung isang tanong? Ayan. Ano ba? Ito, punta na tayo siguro sa question number 3. Ano sa tingin mo ang mga naibigay sa'yo ng pagiging musikero? Naibigay sa akin, madami. Halos buong buhay ko, pagtugtog talaga yung ano ko eh. Kasi, alam mo, wala naman ako ibang naging trabaho, kundi music. Talagang music yung ano eh. Parang ano eh, music ano eh, yung buhay ko parang umiikot lang sa music talaga eh. Talagang lahat, yung pag-aaral ko, yung mga scholar, ayan, tapos ayun, yung mga kita ko, tapos yung mga, alam mo yun, halos buong buhay ko, puro music lang eh. Kaya so, parang, kung ang tanong ay ano yung naitulong sa akin, halos lahat, music ang bumuhay sa akin. Yun guys, narinig natin yung mga kanya experience. Narinig ko doon sa likod ng video. Baka daw pwedeng hinyo natin yung pagpe-play ng drum kahit konti lang ating kaibigan. Okay lang ba? Ayun, okay lang. So yun, palakpakan naman natin. Kaibigan, pinagbigyan tayo, hindi tayo nawaya. Ngayon, pasok tayo, Bonda style. Ayun. Bro, old music or new music? All music. Classical or jazz? Jazz. Magbigay ka ng jazz piece title. My Funny Valentine. Ning ng kilalang drummer local international. Steve Gunn. Yun. Unforgettable moment sa pagbabanda.
Pag tumutugtog sa Batangas. Ayun. Batangas. Ayun. Ayun. Last na to. Anong pwede mong i-advise sa ating mga kamusiko, lalo na sa mga younger generation? Para sa akin, keep enjoy lang. Enjoy music. Kasi hanggat na-enjoy natin yung isang bagay, ayun, at saka mag-set tayo ng goal para sa sarili natin. Yun lang. Tapos practice. Yun. Saan kanila pwedeng ma-reach? FB, TikTok? Uncle Drew na yung FB ko, tapos tsaka TikTok ko. Yun lang. Siguro, lagay ko na lang sa link sa baba para pag may mga yung mga magulang na gustong magpaturo sa kanilang anak ng drums, ayan, available po ito ng ating kaibigan. And siguro, muli, yun lang siguro, pasalamatan nating kaibigan, si Edward Dizon, bro, salamat. Thank you. And salamat din po sa ating mga viewers, mga team Kamusiko. Salamat sa suporta at sa mga manonood pa. Dito ko na po tatapusin na aking vlog. Ito pong muli, si Brian the Sax sa nag-iiwan ng kasabihan. Kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo ramdam na may ginagawa ka. Ilang po, thank you and God bless.